Hindi ko pa masyadong pinipiga yung aking silinyador, pero tingnan nyo, easy sa kanya yung 70. Na-release niya agad yung 70. Kaya ako nga po ngilong-ngilo pag dinadaan ko dito itong aking motor na naka-slim tire. Yan, tingnan nyo, ang liit ng gulong niya sa harap saka sa likod, pero hindi niya maiisahan ang Suzuki Smash pagdating sa singitan, kasi ito po ang pinakamanipis na motor. Sumingit pa talaga. Sorry po, sorry na agad. At kasalukuyan na tayo nandito sa ating expressway ng Camarines Norte. Ang daming papagas. Punong-puno. Almost 1 year pa talaga ito sa akin, itong motor na to. Siguro gusto ko rin siyang gawa ng 1 year review, ano? Kung ano yung mga naranasan natin sa loob ng isang taon. Siguro yun yung mga upcoming vlog natin about dito sa Suzuki Smash. So ito na yung best time para sabihin ko naman yung downside ng slim tire, no? Ay, nantay ko talaga na dito sa sabihin. Mag-ready kayo guys, pag hindi kayo sanay gumaan sa ganyan ng naka-slim tire ay talagang maninibago kayo. Guys, what's up? It's me, JB Moto again. So andito tayo ngayon sa bayan ng Daet. Kung magtataka kayo guys ay bakit dito ako start ng vlog, na-interrupt po yung vlog ko kanina. Actually galing po ako ng bahay at kagaya ng usual na ginagawa ko ay galing po doon hanggang papunta po sa pupuntahan ko ay doon po ako nagsisimula ng vlog. At ngayon medyo may iba po, kasi po nagkamali po ako kanina. Hindi ko po naisaksak yung wire ng mic. Nakita ko na lang nung nandito ako sa Daet. Late ko na napansin eh. Kaya dito tayo nagsimula. Magbabayad kasi ako guys ng mga bills ngayon. Kaya kung makikita nyo ito, nandito tayo sa Prime Water, Camarines Norte. So magbabayad rin tayo ng motor. Try po natin uli mag vlog. Sayang yung nabuo kong vlog kanina, ang haba na sana. Tapos na sana ako mag vlog kaso yun, na-realize ko na hindi pala nakasaksak yung ating microphone, yung wire ng ating microphone. Kaya lesson learned, laging i-check yung pagkakasaksak ng iyong mic. Ay nako, mapapaaray ko ka na lang talaga. At ito, tatry uli nating mag vlog kung makakabuo pa tayo. Sayang pa naman, ang ganda pa naman ng topic natin kanina, yung about dito sa slim tire natin na 70-80 tsaka 60-80 sa harap, 70-80 sa likod, 60-80 sa harap. Ayan, singitan dito, grabeng sumingit ang mga maniningit. Grabe. Pero hindi nyo maiisahan ang Suzuki Smash pagdating sa singitan, kasi ito po ang pinakamanipis na motor. Kaya guys, totoo yun. Isa po ito sa pinakamaliit, pinakamakitid. Dahil kung makikita nyo yung design ng fairings nya, talagang napakanipis. Good for singit talaga po ito. Ayan o. Oops. Ayan o, tingnan nyo, grabing sumingit. So nanghinayang lang talaga ako kanina, sa vlog natin kanina. Nakabuo na sana tayo ng isang vlog, pero try na lang natin uli na pagdadaldalin yung mga dinaldal ko kanina. So nandito na tayo sa kasentrohan ng bayan ng Daet. At siguro pila ba dito sa motor trade? Oh, hindi naman sana pila, pero magpapagupit muna ako.
Mas trip ko magpagupit muna bago tayo magbayad dun sa motor trade. As you all know guys, itong motor ko po kasi ay hulugan, kaya monthly ko siyang hinuhulugan dyan sa motor trade. Malapit na kasi mag due date, kaya bago pa lang mag due date ay magbabayad na tayo. So kayo rin guys, pwede naman kayong kumuha ng ng hulugan na motor, wala namang masama dun. Nasa sa iyo yan, as long as may mapagkukunan ka naman monthly, why not. Yun nga lang, may konting interest yan, depende sa terms ng iyong pagbabayad kung gaano ko siya katagal. Pero kapalit naman noon ay talagang iyong may uuwi na kaagad yung motor. Actually itong sa akin guys ano lang to, 1 day process lang to. Nag-apply ako ng maga, dala ko na lahat ng requirements nila, then hapon release na kaagad. Ganun kabilis. Shout out nga pala sa motor trade. Sa motor trade po ako nag-apply ng loan. Napakabilis po nilang mag-process ng pag-loan ng motorsiklo. If ikaw po ay nag-apply ngayong araw, ay may posibilidad din na ngayong araw ka marireleasan. Maiuwi mo na rin kaagad yung motor na yung ina-applyan. Dito lang tayo, dito tayo magpapagupit guys. Pagupit lang tayo saglit, saka tayo magbayad ng motor sa motor trade. Guys, malas talaga. Malas tayo ngayong araw, run out. At hindi makakapagupit guys. Ay nako talaga. Kung maririnig nyo guys, may mga tunog ng generator kasi nga ay run out. Ay yung barbershop na aking pagpapagupitan sana ay walang siguro silang generator, kaya sarado na. Bukas pa naman, may mga tao pa naman, pero sabi nga nung nung mga nandun hindi na daw sila makakapaggupit kasi brand out. So ano na ang gagawin natin ngayon? Itutuloy na ba natin yung ating topic? Dyan lang kayo guys huwag kayo mag-skip kasi maganda yung topic na tinapik ko sana kanina, supposedly na naudlot. Yung topic na yun ay about dito sa ating gulong na 70-80 sa likuran at 60-80 sa unahan. Slim tire siya. At gusto ko sanang sabihin yung mga aking opinion and reactions about dun sa gulong na yun, kung maganda ba siya, kung ano yung mga downside niya, kumbaga parang reviews sana yung vlog na yun. At susubukan ko ulitin siya ngayon. Parang ang hirap nang ulitin no, after mong matapos. Medyo magulo dito guys kasi walang traffic light sira, hindi gumagana. Dun, buti dun sa meron naman dun okay yung traffic light. Siguro punta na tayo ng guys, ng motor trade. Magbayad na tayo ng ating motor. Ilang seconds pa? 9 seconds. Ayan, go na, green na. Ang init guys, grabe. Napakainit. Tamang-tama lang yung ating pagpapalit ng ng smoke visor nitong ating helmet na LS2 Rapid. Buti na lang marami sa online available. Nakabili tayo kaagad. Saka mura lang yung pakabili natin. Halos nasa 300 lang yata to
Sumingit pa talaga. Sorry po. Sorry na agad. Di man lang nagbigay ng way no. So ang ganda niyang gamitin ng smoke lens sa mga ganitong klaseng weather, sa mga ganito kainit na weather. Ayun kasi ang lakas ng sinag ng araw na pre-prevent niya. Medyo masakit po kasi sa mata yan pagka clear visor yung ating gamit. Grabe. Dito na tayo guys sa motor trade. What's up guys? So kagagaling natin dito sa motor trade. At wala rin guys, bigo rin tayo. Kasi po wala rin, sarado rin, hindi ay ano rin, offline rin sila. Hindi tayo pwedeng mag payment kasi nga po ay brand out. So laki abala talaga ng brand out na yan. At tayo po siguro ay uuwi na. Medyo negative yata ang lakad talaga natin ngayon Hindi tayo nakapagpagupit, hindi tayo nakapagbayad. Pero yung tubig naman nabayaran naman natin kahit pa paano. Some part of Daet kasi guys, Daet Sentro ay brand out at yung iba ay hindi. Kaya kanina nung nasa prime water tayo nakapagbayad naman tayo. So babalik na lang tayo sa ibang araw. Buti na lang hindi pa due date ng ating motorsiklo 2 days pa bago siya mag due date. Kaya sabi ko dun sa cashier kanina ay babalik na lang po ako. At kailangan natin magpa-gas bago tayo umuwi kasi ayan babang baba na tong ating fuel gauge. Dito na lang siguro sa Petron. Isa to sa mga trusted fuel. Aso ang dami nagpapagas. Punong puno. Siguro dyan tayo. So yun guys, katatapos nating magpagas. 100 lang yung pinagas ko. At yung price nila dito ng unleaded ay 87.20 per liter. Ayan So 100 lang. So meron siyang 1.14 liters. So yung 87 pesos mo halos 1 litro lang talaga. At dire-diretso na tayo. Uwi tayo. Babalik na lang siguro tayo para tapusin yung mga naudlot natin na mga gagawin sana ngayon dito sa Daet. Maybe bukas. Balik agad tayo bukas kasi gustong gusto ko na makapagpagupit. Sobrang haba na ng buhok ko. Ako lang po kasi guys halos monthly po akong nagpapagupit. Bali yung pinapagupit ko lang, parang trim lang. Tapos every month ko siya kailangan ipagupit. After 1 month guys malago na uli. Hindi ako komportable pag malago masyado yung buhok ko Feeling ko ako si Tarzan. So nakakahinayang talaga yung vlog ko kanina guys. Tapos na sana ako, pambihira. So ngayon kailangan ko siyang ulitin, pero pipilitin ko na lang, gagalingan ko na lang na ulitin siya ngayon. Para hindi masayang yung pagpunta natin dito sa Daet. At para hindi rin masayang yung ginas natin, di ba? As you can see, nagpagas tayo ng 87 pesos. So dapat masulit natin. Dapat makapag-vlog tayo. Balikan ko na yung yung topic natin ngayon. Yung topic natin ngayon guys about dun sa slim tire ko na nakasalpak na dito sa aking Suzuki Smash So ipapakita ko lang sa inyo para maganda yung ating simula. Dito na lang sa part na to.
Bababa ako ng motor at papakita ko sa inyo. Ito siya oh. Yan, tingnan nyo, ang liit nung gulong nya sa harap saka sa likod. Oh. Ang size po niyan ay again 70-80 at 60-80 sa harapan. So yan yung gagawin natin ng review ngayon. Kung ano ba yung mga nararamdaman ko, kung ano ba yung aking reaction about it, or opinions na kailangan yung malaman. Unang-una, ang ganda niyang gamitin guys sa mga ganitong klaseng daan, no? Sa mga patag, yung mga espalto na makikinis. Napakalakas guys ng hatak. Talagang sisibat po ang iyong motor pagka ganito kaliit. Do hindi naman siya yung pinakamaliit talaga, no? May mga mas maliit pa dito. Pero sa ganito pa lang na kaliit na gulong guys ay nararamdaman ko na ang malaking kaibahan dun sa stock tire nya. I think ang stock tire nito ay 80-90 saka 70-90. Yun yung pinalitan ko. At yun nga no, ang isang advantage nya ay pag sa ganitong klaseng daan, yung mga makikinis ay talaga pong sumisibat ang iyong motor sa sobrang tulin. Malaki po yung naibibigay niya na speed kaysa dun sa stock. Ayan o, naka-smash din yan. Pero stock tire siya, malalaki yung gulong niya. Kaso nga lang guys, yung inyong speedometer ha ay medyo magbabago ang reading niyan. Understood naman yun na pag nagpalit ka ng mas maliit na circumference ng gulong ay magbabago yung reading. Kasi dyan kasi bumabase yung reading ng ating speedometer eh. Mag-a-advance siya ng kahit konti lang. Hindi naman siya ganun kalaki yung in-advance. Yung 80 kilometers per hour nya dun sa stock tire ay 80. Siguro dito ay magiging mga kulang-kulang ano yan, mga 83 yan, ganyan. So yun yung i-advance nya. Ayan, tingnan nyo. Hindi ko pa masyadong pinipiga yung aking silinyador, pero tingnan nyo, easy sa kanya yung 70. Na-reach nya agad yung 70. At saka guys, pag nagpalit kayo ng sprocket ako po kasi nagpalit na rin ng sprocket from 37 teeth sa rear sprocket ay nag-upgrade ako ng 34 teeth lang. So pang high speed talaga yon. So doon kakailanganin nyo talaga na magpalit ng size rin ng gulong ano, kung gusto nyo makuha yung magandang kombinasyon ng sprocket saka gulong. Tayo kasi 34 teeth na yung ating ipinalit na sprocket. So meaning kailangan niya ng mas magaan na gulong para magtugma ba, para kayang-kaya niyan dalhin yung gulong nung maliit na sprocket. Pag maliit po kasi yung sprocket natin medyo humihina po yan sa arangkada. Sigurado po yan pag nagliit kayo ng ng sprocket. Although naka high speed siya, pero yung arangkada naman niya ay hihina. So para makuha mo yung proper na combination ay obligado ka magpalit ng gulong din. At masasabi ko guys, yung 34 sprocket ay talagang bagay na bagay dito sa 70-80 na gulong ng Suzuki Smash. Ramdam na ramdam ko guys, ang napaka-smooth nya. Smooth niyang manakbo. Tsaka less vibration na siya pag ganong kombinasyon na yung gamit mo. Hindi mo na masyadong mararamdaman yung vibration. Dito po kasi sa stock na sprocket tsaka stock na gulong ay talagang pag bumapak na siya ng 85 kilometers per hour ang takbo nyo ay talagang mararamdaman nyo na nagbabibrate na ng sobra ang iyong motor.
At kasalukuyan na tayo nandito sa ating expressway ng Camarines Norte. Tingnan nyo naman kasi yung itsura, oh. May palayan sa gilid, eh, di ba sa mga expressway, eh, usual yan. Eh, dito rin kasi ganun yung parang ano niya, itsura niya. Kaya ko siya laging tinatawag na expressway. Kahit hindi naman talaga, mukha lang expressway. So sana guys hindi kayo na nasisilaw sa ating araw. Kasi yung araw nakatutok sa atin. Palubog na kasi siya dyan. Palubog na kasi yung araw kasi inabutan tayo ng hapon. Kaya pagpasensya nyo na ako, medyo nasisinag kayo. Pambihira ba naman kasi yung kanina. Okay na sana yung vlog natin eh. Nasira lang dahil wala pong audio yung nakuna natin kaninang vlog. Kasi hugot yung wire ng mic. So hindi ko gaano bibilisan ang ating pagpapatakbo, para masabi ko sa inyo lahat ng mga kailangan kong sabihin. Baka kasi pag binilisan natin ay hindi natin masabi lahat ng mga kailangan kong sabihin sa inyo. Sobrang tagal nga pala natin guys bago nakapag-vlog uli na ang gamit nating motor ay itong Suzuki Smash. Pagpasensyahan nyo na. Kasi nagbakasyon po tayo ng 3 days dun sa Laguna. At dinala ko dun na motor ay yung Sniper. Siya yung dinala ko kasi para ma-break in. About dun naman sa vlog, okay naman yung vlog. Nakakuha naman tayo ng maraming views dun sa pabalik, yung Laguna to Bicol ride natin. Sobrang daming views kong nakuha dun. Ngayon guys ay nasa 2K views na siya, at nakaka-proud. Oo, di ko inaakala na yung first long ride ko dun sa Sniper ay magkakaroon ng ganung views. Sa akin po kasi ang kalimitang views ko lang talaga is 50, 80, 100. Tuwan-tuwa na ako pag 100 yung nakukuha kong views. Grabe na po ang pagpapasalamat ko nyan. Yun guys, 2K ay medyo marami-rami po yun. So maraming salamat po sa lahat ng mga nanood, especially yung mga nanood sa simula hanggang dulo. At lalong-lalo na dun sa mga nag-subscribe din, So maraming thank you po. Malaking tulong po yan sa ating YouTube channel para lumago, Ako po kasi kung di nyo natatanong ay matagal na rin po akong nag-YouTube. Nag-start po ako I think mga mga June yata yun, June 2025. Pero may mga hinto naman yun guys. May mga time kasi na humihinto ako. Halos nasa 5 months rin yata yung paghinto-hinto ko noon. Ngayon naman hopefully na tuloy-tuloy na yung ating magiging pagbablog. Hindi na siya mahihinto-hinto. At dito nga sa aking pagbablog nakakuha na ako ng 800 na subscribers. Oh my god. Hindi ko inaakala makakarating ako sa ganitong point guys. Lahat naman yun ay utang ko sa inyong lahat, mga nag-subscribe, mga nanonood, dahil po rin yan sa inyo, dahil sa inyong suporta. Kaya maraming salamat uli. So bali ang bubunuin ko na lang dito sa aking channel ay 200 na subscribers ang aking kailangan para ma-monetize. Tamakin nyo yun, malapit na tayong ma-monetize. Kahit na alam ko naman sa sarili ko na yung mga content ko naman ay hindi naman ganun kagaganda. Hindi pa nga ako gaanong minsan pag nag-vlog Basta lang ako magmumotor, pag may pupuntahan ako ilalagay ko tong GoPro ko. So kumbaga wala akong script, hindi ako marunong gumawa ng script na yan. So kung ano lang yung pumasok sa isipan ko during sa vlog na yun, ay yun lang yung masasabi ko. Kagaya ngayon, wala naman talaga akong script na sinusundan ngayon sa pagbablog. Ang tanging alam ko lang kailangan maibigay ko siguro yung topic yung topic natin ngayon, yung slim tire. Yun nga,
So doon iikot yung ating pag-usap-usapan. So bali mag-extra lang ako ng mga pakonti-konting segue na medyo related rin naman dito sa pagmo-motovlog. At yun na, motovlog ko na yun. Vlog ko na yun guys. Kung ano yung masabi ko dun, yun na yun. Ine-edit ko na lang, ano. Kahit pa paano, medyo marunong-runong naman na tayong mag-edit ng kaunti, kahit hindi pang pro level. So yun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe. At narating na natin itong point na to, ano, na malapit na tayong ma-monetize. So sana lang, ano, ma-monetize talaga tayo. Makapag-apply tayo ng monetization at ma-monetize itong ating channel. So i-update ko kayo guys once na tayo ay ma-monetize, ano. At siguro magse-celebrate na rin ng tigka-kaunti. Siguro magra-ride tayo sa medyo malayo-layo. Speaking of our motorcycle nga pala, no, itong Suzuki Smash, malapit na po siyang mag 1 year sa atin. So May ko kasi siya nabili noong 2025 at May na ngayon guys. So almost 1 year na talaga ito sa akin, itong motor na to. Siguro gusto ko rin siyang gawa ng 1 year review, ano, kung ano yung mga naranasan natin sa loob ng isang taon. Siguro yun yung mga upcoming vlog natin about dito sa Suzuki Smash. 1 year ownership, mga ganun ba. Tapos ilalagay ko doon yung mga lahat nung na-experience ko sa loob ng 1 year na yon, kung ano-ano yung mga negative and positive na naramdaman ko sa kanya. So marami pa tayong ano guys, vlog idea dito kay Suzuki Smash. Hindi lang natin magawa sa lahat kasi busy. Pero sisikapin ko yan guys na maisa-isa sa inyo. Like yung fuel consumption niya, gusto ko na rin siyang gawan ngayon ng another fuel consumption, kahit na nakagawa na tayo ng unang fuel consumption niya. Iba na kasi yung set natin ngayon, naka 1434 na tayo ng sprocket, tsaka ito nga naka slim tire na tayo. So gusto ko rin malaman kung ano yung makukuha nating average fuel consumption niya pag sa ganong klaseng set, ano, naka high speed set siya. Siguro mas mababa kasi nakamaliit na sprocket na tayo tsaka maliit na rin yung gulong niya. So yan, maybe malaman natin sooner. So kaya kayo, stay tuned lang kayo para ma-monitor nyo yung ating mga importanteng vlog kagaya nun. Kung gusto ninyong malaman yung average fuel consumption ng Suzuki Smash kapag ikaw ay naka high speed set na ng sprocket at ng gulong. So abang-abang lang. Guys, muntikan ko nang hindi mabanggit sa inyo, no? So pagkagaling nga lang natin ng kasa, no, hindi tayo nakapagbayad, pero pinalo up ko po yung plaka ni Sniper 155 ay meron na. Congrats. Ilang buwan ba siya bago dumating? At kalahating buwan bago dumating yung plaka niya. Finally may plaka na si Yamaha Sniper. So sa mga nagbabalak na kumuha ng bagong motor, ano, sa motor trade, ay ganun po katagal yung kanilang pag-release ng plaka. Hindi naman na masama, medyo mabilis-bilis na yun. Hindi kagaya dati, no, na inaabot ng taon yung pag-release ng plaka. Ngayon medyo okay na. Para sa akin okay na yun, yung isa't kalahating buwan na pag-aantay. Maybe sa iba medyo matagal talaga yun, magrereklamo pa yung iba dun. Gusto kasi nung iba ano lang week lang 2 weeks lang meron na. Tayo naman may tiyaga naman tayo mag-antay sa mga ganyan, ano. Kasi dito sa amin hindi naman ganun kahigpit yung mga nanguhuli dito. Patatawarin ka naman nila pag nahuli ka nila na
wala pang plaka yung iyong motor, maintindihan naman nila yun pagka bago. Nakita nilang bago talaga yung unit at naipakita mo yung mga papeles, hindi naman sila nagtitikit kaagad-agad. Kaya para sa akin hindi naman ganon ka big deal, except lang kung ilalayo mo agad yung iyong motor, dadalhin mo sa malayo na kung saan mahigpit yung mga enforcer doon, yun talagang magmamadali kang kunin agad yung plaka pagka ganun, ibiyahe mo sa malayo. Pero yung akin, nabiyahe ko naman ng yung kay Papa pala, hindi naman sa akin yun. Guys, biglang nalobat yung aking GoPro. Nagpalit lang ako ng battery dito. So tuloy ko yung sinasabi ko kanina, about dun sa Sniper 155. Yung Sniper 155 ko guys, kahit wala pa siyang plaka, ay naibiyahe ko pa rin naman siya kaagad. Ang ginawa ko lang, nagpagawa ako nung improvise na plaka. Hindi ko lang alam kung pwede pa yun ngayon, ha. Pero ganun kasi yung ginawa ko, para hindi na lang mainit sa mata ng mga enforcer na walang nakalagay na plaka dito sa ating Sniper. Ay ayun, pinagawan ko na lang ng ganun. At goods naman, di naman tayo nahuli. Wala namang sumita sa atin along the ride. Kasi konti rin naman yung mga enforcer that time Hindi rin tayo gaanong napara. Ayun, kakaliwa tayo dito guys. Yun, daming mga truck. At yung pagpapagawa ko guys ay inabot ng parang 200 pesos din. Mura lang. Kaysa naman wala tayong plaka nakakabit sa motor, diba? Di okay na yun. Grabe, lalaki ng truck So nandito na tayo sa may papasok ng aming barangay. So ito na yung best time para sabihin ko naman yung downside ng slim tire. Ay nantay ko talaga na dito siya sabihin, kasi dito talaga lalabas yung negative side niya. Kasi po dito ay malulubak yung daan. Talagang mapapalaban ang iyong slim tire pag dito mo dinaan. Napaka sobrang tagtag po. Yun po yung inirereklamo ko dito sa slim tire. Ito yung isa sa mga bagay na kailangan nyo i-consider pag magpapalit kayo ng slim tire, yung mga malulubak na daan, kasi sobrang tagtag guys. Ayun, yung mga ganitong klaseng daan mag ready kayo guys. Pag hindi kayo sanay dumaan sa ganyan na naka slim tire, ay talagang maninibago kayo. Yun tignan nyo. Lalong lalo na pagka yung hangin ng inyong gulong ay sobrang tigas, talagang parang winawasak ang iyong motor pagka ganun. Kaya ako guys talaga nagdadahan-dahan na lang ako. Kaya ko pa naman pagtiyagaan itong ating slim tire. Ang ginagawa ko lang, nilalambutan ko lang yung hangin ng gulong niya. At hindi ko siya gaanong hinahataw-hataw na sa mga ganito. Kung okay kayo sa ganun guys, wala kayong magiging problema. Kung kaya nyong pagtiyagaan, na ganito lang kayo kabilis pag dumadaan kayo sa mga ganito kalubak na daan, okay lang yan. Kasi guys, pag hinataw nyo ng hinataw yung inyong motor dyan, talagang kawawa ang inyong motor. Ang inyong mags, baka hindi po tumagal, baka po pagkaroon ng crack. Ako nga po ngilong-ngilo pag dinadaan ko dito itong aking motor na naka slim tire, lalo na pag may angkas. Feeling ko guys makakrack yung yung mags. Kaya kayo kung
hindi naman kayo sanay na ganun, eh wag na kayo magpalit ng maliit na gulong. O kung yung lugar nyo ay kagaya rin dito sa aming lugar, marami yung mga sira-sirang daan, eh wag na siguro kayo magpalit. Magstay na lang kayo dun sa stock tire na 80-90 70-90. At least yun eh medyo maihahataw-hataw mo yun sa mga ganitong klaseng kalsada. Less worry kayo pag ganong size ng gulong ang ginagamit nyo. Tatawid pa si Kuya. Ayun, tinan nyo, malubak na naman. Nagdahan-dahan ako kasi hindi talaga kaya. Ito na naman, So kanina, nung nasa diet tayo, sobrang init. Ngayon, tignan nyo, namumuo na yung pagdilim doon ng mga ulap. Siguro ulan mamaya. Siguro tama lang naman na umulan, para madiligan yung mga alikabok ng kalye, ng kalsada. Sobrang alikabok na po kasi pagka ganito na sobrang tagal na wala ng ulan. Mas mainam siguro na madilig-diligan naman kahit pa paano, di ba? At mabalik tayo sa topic, ano pa ba ang kailangan kong sabihin sa inyo? Isip-isip. Yung brand nga pala, guys, yung brand ng aking gulong ay, ang pangalan niya ay Power Tire. Nagkahalaga siya ng 600 yata itong nasa ulihan, tapos parang 400 yung nasa unahan. Very budget friendly siya, kasi yung iba talagang libo yan. Pagka tubeless na gulong ang pinag-uusapan ay medyo mahal po yan kaysa dun sa pangkaraniwan na hindi tubeless. So ito, tubeless na siya, pero yung price niya is parang yung pang tube type pa na mga na gulong. Mura lang muna yung binili natin, hindi pa tayo bumili nung magaganda kasi parang testing pa lang naman ito kung magugustuhan ko yung size na 70-80 saka 60-80. Kumbaga parang prototype pa lang siya. Kumbaga kung hindi ko magustuhan, di okay lang kasi hindi naman siya ganun kamahal, di ba? And so far naman nag-i-enjoy tayo sa kanya. Ngayon na lang pag-iisipan ko mabuti yung susunod kong pagbili ng gulong. Pag-iisipan ko mabuti kung kagaya pa nito o yung stock size na yung bibili natin uli. Kung babalik tayo dun sa stock size, or kung hindi ko napagtiisan itong slim tire, bumalik na tayo dun sa stock size, na 80-90 and 70-90. So pauwi na tayo guys ng bahay, So salamat guys sa ating mga nanood ngayong araw dito sa ating vlog. Sana makabuo nga tayo ng magandang vlog, kasi na-interrupt talaga yung vlog natin kanina dahil dun sa mic. Pero sana ma-recover ko siya, makabuo tayo ng kapaki-pakinabang na vlog. So sa mga nanood ay maraming thank you sa inyong lahat, sa mga nakarating dito sa part na to ng video. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay sana po ay mag-subscribe kayo. At hanggang dito na lang tayo guys. See you in the next one. Peace. Bye bye. Kita-kita tayo sa susunod na episode.